Okay, so today I'll be discussing geometric sequence and geometric mean. So, iba yung geometric sa arithmetic. So, yung geometric siya ay constant number that is being multiplied to the sequence. Or may ratio, pinagkaiba. Sa arithmetic difference, sa geometric ay ratio. So, alam na natin yan. You guys know that I won't, hindi na ako masyadong mag-tackle into that. And now, let's start. So, yung geometric sequence, ibig sabihin yung sequence, yung question niya ay may pinapahanap siya sa yung specific term or may pinapahanap siya sa yung specific value. For example, start na ako agad sa example ko. What if ang binigay sa'yo ay a sub 2, ang value ni a sub 2 ay a sub 1, ang value ni a sub 1 ay 24, ang value ni a sub 5 ay 1536 or 1536, at yung value naman ni a sub 10 ay hinahanap. So, paano natin, may dito pa. Okay, so paano natin siya mahanap? So, ganyan yung geometric sequence, katulad rin siya sa arithmetic sequence. Ganyan yung pinapahanap sa'yo. So, before we actually answer that, I'm going to introduce the formula that we're going to use. When we are going to be answering geometric sequence and mean, ang formula lang natin is a sub n is equal to a sub 1 multiplied to the ratio raised to the power of n minus 1. Okay, same lang yan yung n dito. Ito, for example, sagutan natin to. Ito. Ay, medyo mahirap yung ito. Sige, next na lang. Wag yan yung sagutan natin kasi baka medyo mahirap siya. Pero, you get the question naman. You get the idea of it. Diba? Okay, try natin. Ito. 56, 28, 14, 7, and then ang pinapahanap sa atin ay yung 8th term. Okay? So, of course, before we start, dapat may given tayo. Sumusulat dapat tayo ng given. So, a sub 1 will be equal to 56. At ang hinahanap ay 8 terms. So, a sub 8 is missing. Pero given ang 8. Diba? Okay. So, dito, since this is geometric, may ratio. Paano natin mahanap yung ratio? Madali lang. Ang formula ng ratio ay previous term over anong tawag dyan? Wait lang, I forgot what you call that, or present term. I'll say as it. Sabihin ko na lang present term. But I think it's not present term, pero you get the idea. Ibig sabihin, for example, previous term na 7 and then 14. Parang katulad din siya sa arithmetic kung saan subtract mo yung previous term sa preceding term, di ba? Pero dito naman i-divide mo. Yung previous term ang numerator at yung present term ay yung denominator natin. So since yan na nga, this is 1/2, di ba? Kasi 7 over 14, tapos pwede mo pa siyang ma-reduce. So, it's 1/2. Also, kung gusto mo mag-double check, 14 over 28. 14 times 2 is 28, so it's also 1/2. Okay. Okay, pagkatapos nito, we can now use our formula na a sub n is equal to a sub 1 multiplied to r raised to n minus 1. Analyze natin yung given. Given sa atin, itong si 8 term, which is yung n natin, which is 8 dito. Given rin si a sub 1, given na rin si ratio. So, no problem na to, sasagutan na lang natin.
Okay? So, ang hinahanap ay si 8 terms. So, a sub 8 is equal to 56. Kasi a sub 1, multiply natin siya kay r. Saan si r? 1/2. Raised to, ano yung n natin? Si 8. 8 minus 1. 8 minus 1, syempre 7. Okay. Ngayon, sa ating law of, anong tawag dyan? Law of exponents. Pag nandyan yan siya, ibig sabihin yung 7, ililipat natin dito at dito. Ibig sabihin, ang kanyang magiging itsura ay 1 raised to 7 and 2 raised to 7. Ito, wala namang problema kay 1. Pero kahit anong erase mo dyan, magiging 1 talaga yan. Si 2 naman, iba. So, si 2, i-multiply mo siya sa sarili niya ng 7 beses. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 8, 16, 32, 64, 128. Okay? So, magiging 1 over 128 na siya. So, 56, multiply mo siya kay 1 over 28. Ngayon, paano ka mag-multiply ng ganyan? Ito lang yan, 56 i-over mo siya dyan para magawang fraction and over 128. Pag nag-multiply tayo ng fraction, pag ganito lang yung direction natin, ha? Iba lang yung usapan kapag addition or subtraction, pero kapag multiplication and division, madali lang yan. So, magiging 56 over 128. Pwede pa nating ma-reduce yan. So, we can reduce that to 7 over 16. Okay? So, that's our a sub 8. 7 over 16.